Sa mga balitang pambansa, naitala ng Social Weather Station o SWS ang pinakamataas na self-rated poverty o ang bilang ng mga Pinoy na nagsasabing sila ay mahirap sa loob po yan ng 21 taon. Base nga sa survey, nasa 63% o katumbas ng 17.4 milyon ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap noong nakaraang Disyembre. Mas mataas po yan kumpara noong nakaraang Setyembre na nasa 59% lamang. Katumbas naman ito ng 16.3 milyon na populasyon ng Pilipinas. Ginawa nga po ang survey noong December 12 hanggang December 18 sa mahigit 2,000 respondents. Ang bagong Pilipinas, our brand of governance. Samantala, 4 naman sa kada 10 Pilipino ang lumabas na suportado ang nilulutong impeachment complaint laban sa Vice-Presidente na si Sara Duterte. Sa ginawang survey ng SWS, 41% ang mga tinanong at nagsabing pabor sila na ma-impeach ang Vice-Presidente. 35% naman ang tutol dito habang 19% ang undecided. Pinakamaraming pabor sa impeachment ni VP Sara sa Balanced Luzon maging sa Metro Manila habang pinakakaunti sa kanyang baluarte sa Mindanao. Sa ngayon, 3 na ang nakabimbing impeachment complaint sa Kamara laban kay VP Sara pero posible pa raw itong madagdagan sa mga susunod na araw o linggo. Ipinagbawal na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsali ng mga politiko sa pamamahagi ng ayuda. Ayon po sa COMELEC, exempted sa election ban ang pamamahagi ng cash aid. Sa ilalim po yan ng 4Ps, AKAP at iba pang social programs ng DSWD. Sa ilalim kasi ng patakaran ng COMELEC, bawal dapat ang paggastos ng anumang public fund 45 araw bago ang mismong eleksyon. Pero sa inilatag na kondisyones ng COMELEC, pinayagan nila ang mga cash aid basta bawal sumama ang mga politiko sa distribusyon ng pera. Tiniyak naman ng Labor Department o DOLE na hindi madadaya ang implementasyon ng tupad program ng DOLE matapos nga pong sitahin ng Commission on Audit o COA. Matatanda ang pinuna ng COA ang ilang benepisyaryo ng tupad na doble-doble daw ang nakubrang pera sa programa. Ayon kay Labor Secretary Benny Laguesma, nagsagawa na sila ng investigasyon sa issue at nabistong may ilan ngang anomalya sa tupad sa Metro Manila maging sa Cagayan Valley. Kabilang sa nabistong ilang mga nadobleng bayad at mga nameke ng pangalan para makasali sa programa. Sa ngayon, patuloy raw ang revalidation ng DOLE sa mga benepisyaryo ng tupad sa Cagayan matapos maantala ang bagyo. May inutusan na rin daw na magbalik ng pera sa NCR. Binigyan po natin na mahigpit na tagubilin ng ating pong IT unit at saka yung field officers na tignan na maglagay po ng additional na sistema o measure para mo maiwasan yung mga kahalintulad na pangyayari at nang sa gano'n naman hindi po masalaula yung magandang pagpapatupad ng programa. Yan nga po ang tinig ni DOLE Secretary Benny Laguesma.